Marami ang napapahanga sa mga kalalakihan at kababaihan na may katamtaman na pangangatawan o sexy kung tingnan. Maaaring nasa ibang lugar ang slim o katamtaman ang pangangatawan, lalo na sa mga kalalakihan. Kung dati, akala mo gusto ng mga babae ang mga lalaki na may slim na figura at magandang abs na tipong may malapandisal na muscle sa tiyan na nakakadagdag ng pagiging macho nito, pero nagkakamali ka sa iyong akala. Dahil ang mga babae sa tribong Bodi sa bansang Ethiopia ay sabik na pakasalan ang lalaking pinakamataba sa kanilang tribo. Para sa kanila, ang mas matatabang mga lalaki ang maganda sa paningin nila. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan sa kwento natin ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang tribong Bodi o Mein na nakatira sa isang malayong sulok ng Omo Valley sa bansang Ethiopia ay tahanan ng isang hindi pangkaraniwang ritual kung saan nakikita ang mga kabataang lalaki na umiinom ng dugo at gatas ng baka sa hangaring makoronahan bilang pinakamataba sa kanilang tribo. 6 na buwan pagkatapos simulan ang seremonya, kailangang lumabas ang mga lalaki upang ipakita ang kanilang bagong hubog na pangangatawan at para mapili ang isang mananalo. Ang mananalo bilang pinakamatabang lalaki sa kanilang tribo ay isi-celebrate nila ito bilang isang bayani sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngayon, ang maliit at kilalang seremonya na ito ay naging topic ng makunan ito ng larawan ng isang French national na gumugol ng oras kasama ang tribong Bodi habang naglalakbay siya sa timog kanlurang Ethiopia habang ginaganap ang Bodi New Year o Kael. Nakakalungkot dahil ang ritual ng Kael at ang tradisyonal na paraan ng pamumuhay ng mga Bodi ay malaking banta mula sa gobyernong Ethiopian na nagpaplanong magpatira ng 300,000 na katao mula sa iba't ibang sulok ng bansa sa kanilang mga lupain. Sa ngayon, ang tribo ay nagpapatuloy pa rin tulad ng dati sa kabila ng banta ng kanilang gobyerno at ipinagdiriwang pa rin nila ang Kael sa tradisyonal na estilo tuwing Honyo. Nagsisimula ang paligsahan 6 na buwan bago ang seremonya. Ang bawat pamilya ay pinapayagang magharap ng isang walang asawang lalaki para sa hamon. Pagkatapos mapili, ay nagpipirmi sa kanyang kubo at hindi dapat lumipat o makipagtalik sa kabuuan ng seremonya. Ang kanilang pagkain ay nagmumula sa anyo ng pinaghalong dugo at gatas ng baka na regular na inihahain ng mga kababaihan sa kanilang mga tribo. Ang mga baka ay sagrado sa tribo ng Bodi, kaya hindi nila ito pinapatay. Kaya ang dugo ng baka ay kinukuha sa pamamagitan ng paggawa ng isang butas sa isang ugat gamit ang isang sibat o isang matulis na bagay. At pagkatapos nito, ang sugat ay isinasara gamit ang putik. Dahil sa napakainit na temperatura sa lugar, ang mga lalaki ay kailangang uminom ng 2 litrong mangkok ng dugo at gatas ng baka bago ito mag-coagulate o mamuo. Ngunit tulad ng iba, hindi lahat ay kayang gawin ang pag-inom ng napakabilis. Ang mga matatabang lalaki ay umiinom ng gatas at dugo sa buong araw. Ang unang mangkok ng dugo ay iniinom sa pagsikat ng araw at kailangan nila itong inumin ng mabilis dahil ang lugar ay sinasalakay ng mga langaw. Sa mismong araw, tinatakpan ng mga matatabang lalaki ang kanilang mga katawan ng putik at abo bago sila lumabas mula sa kanilang mga kubo para maglakad patungo sa lugar kung saan gaganapin ang seremonya. Dahil sa pagtaas ng kanilang timbang, marami sa kanila ang nakikitang nauukupahan na nila ang mga distansya at espasyo na dati ay mahirap nilang maukupahan dahil sa mga linggong ginugol sa pagpapataba. Ang ilang matabang lalaki ay napakalaki na hindi na nila kayang makalakad pa ng maayos. Bago sila pumunta sa seremonya, ay kailangan pa rin nilang uminom muli ng gatas at dugo ng baka dahil gusto nilang patuloy na subukang maging pinakamataba hanggang sa huling sandali. Ang seremonya mismo ay gumugugol ng mga oras sa paglalakad ng paikot sa paligid ng isang sagradong puno na pinapanood ng iba pang mga lalaki na tinulungan naman ng mga kababaihan
na nagpupuna sa kanila ng alkohol at pinupunasan ang kanilang pawis. Kapag napili na ang pinakamataba, doon na nagtatapos ang seremonya sa pagkatay nila ng baka gamit ang isang malaking sagradong bato. Ang mga matatanda sa tribo ay susuriin ng mabuti ang tiyan at ang dugo ng kinatay na baka upang makita kung ang hinaharap ay magiging maganda ba o hindi. Pagkatapos ng seremonya, balik sa normal ang buhay ng mga lalaki at karamihan ay nawawala na ang kanilang malalaking tiyan pagkatapos ng ilang linggong konti na lang ang kinakain. Pero makalipas ang ilang linggo, pipiliin naman nila ang susunod na henerasyon ng mga patatabaing lalaking body para isali uli sa kompetisyon at uumpisahang seremonya. Ang pagiging isang matabang lalaki ay ang pangarap ng bawat bata ng tribong body. Pero ilang linggo pagkatapos ng seremonya ay mababawi din niya ang normal niyang tiyan. Pero ang kapalit naman noon ay mananatili na siyang bayani ng kanilang tribo habang buhay. Ano ang masasabi mo sa kwento nating ito? I-comment mo lang at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.